Eto guys, no, pag-usapan natin ngayon etong bagong sinabi o bagong naisip ni Binoy dito, no? Tungkol nga dito sa mga may imbak-imbak na bilyon-bilyong pera ng kaban ng bayan na nasa bahay nila, no? Alam naman natin na yung mga ano guys, no, yung mga sangkot dito sa flood control, alam natin yung mga pera na yan ay nakatago pa din yan sa kanilang mga vault, sa kanilang mga bahay, hindi lang malaman kung saan, no? So ngayon, eto si Binoy, mukhang nabash din siya dito sa kanyang sinabi, pero mapapaisip kayo na pwede nga makatulong ito. Ewan ko sa inyo kung yan ang sa tingin ninyo. Ngayon, eto, sabi dito ni Binoy, ni Senator Robin Padilla, kung sunugin na lang kaya natin itong mga perang ito. Yan ang sinabi ni Robin, no? Senator Robin sa mga pera na nakatago at mga tinatago pa. Hanggang sa ngayon ay nakatago yan, panigurado yan. Yung pera na yan ay susunugin. Ano klaseng sunugin kaya ito, no? Ayon dito sa balita dito sa News Blast, no? Susunugin o sunugin ang mga kinurakot na pera. Posible umanong maging solusyon sa matagal na problema ng korupsyon ng bansa ang pag-demonetize sa 1,000 banknotes ayon kay Senator Robin Padilla. Alam nyo ba guys kung anong ibig sabihin ng pag-demonetize, no? Mukhang mawawalan na yata ng halaga o ng value etong 1,000 pesos na bill. Mapabago man yan o luma, no? Ito ang nakasaad sa inihain ni Senate Resolution. Inihain niyang Senate Resolution number 192 na nag-uutos sa BSP na reviewin at i-konsidera ang pagpapademonetize sa 1,000 banknotes na inisyo mula January 1, 2020 hanggang September 30, 2025. So, ang tagal na taon na yun guys, no? Halos 5 taon. So, kung gagawin dito, i-demonetize itong 1,000, madaming maaapektuhan nito. Lalong-lalo na yung nagtatago ng bilyon-bilyon na tagi 1,000 yun, di ba? Ito, paliwanag ng senador, alam kong suntok ito sa buwan. Tama talaga, suntok sa buwan yan. Madami ditong maapektuhan, unang-una yung mga politiko, alam naman natin yan. Huwag na nating itago kanya-kanya ng labasan ng 1,000 yan ng pag-surrender. Yan. Dagdag pa niya, sanay ito ang ipanawagan ng taong bayan tuwing magsasagawa ng kilos protesta dahil kung hindi ngayon, kailan pa. Ang gusto dito ni Robin ay ipa-demonetize itong 1,000 buo. Kasi kung iisipin nyo nga naman, di ba? Yung mga nagnakaw sa flood control, yung may mga bilyon-bilyon na nasa board nila ay mawawalan ng halaga yun. At ayon din dito ay mukhang may naisip to si Robin, no? Nakakaibang technique upang makuha o babawi ang mga rimpak-rimpak. No? Ewan ko ba kung bakit to nasabi ni Robin, pero ang sabi dito ng mga netizen, eto magugulat kayo. Guys, daming mga mahihina ang utak sa comment section. Ang ibig niya sabihin is ipawalang bisa o ipawalang halaga ang mga 1,000 bills. Mapipilitan ibalik ng mga buwaya ang mga pera para i-convert sa digital ang mga bilyones na ninakaw. In short, may chance na matatrack yung mga nag-imbak ng billion pesos worth of 1,000 bills sa mga vault nila. Yan yung ano guys, no, possible na gustong mangyari din ni Robin. Ganyan na ganyan, madedetect nila kung sino talaga kapag binalik nila, pinapalitan nila sa bangko, di ba? O, madedetect kung sino may hawak na bilyon-bilyon. Ang tanong, posible kayang mangyari yan? Ayan, sabi pa dito sa comment, correct ka dyan, sir. Tama ka, yun ang ibig niya sabihin, pero wala pa din talaga siyang kwenta at utak. Ayos ah. Paano yung mga taong may hawak na ganyang pera, di hindi na
nila magagamit. Bobo din yung mga kurakot na sa bangko na pera o na-convert na sa ibang currency, edi useless din. Well, pwede, possible din, ganun na din ang mangyari nun. Pero may malaki din ang tsansa na yung kanilang mga pera ay nasa board o nasa marimareta. Kasi kung matatandaan nyo, pinakita ni Zaldico yung mga mareta, di ba? Kasi kung ilalagay mo yan sa bangko, magtataka yun. Bakit ganyan kalaki? Di ba? Lalo na sa pangalan mo. Kaya, eto, 50-50, pwedeng nasa bangko yung iba at yung pinakamalaki o pinakamadaming datong nasa mareta pa din hanggang ngayon, no? At nakatago sa kanilang mga bahay o sa mga board. Maganda din kung ganito kasi isipin nyo kung madedemonetize itong 1,000 peso bill tapos sabihin ng bangko o pumunta na lang kayo dito at papalitan natin yan ng tagpa 500. So, pwedeng pumunta yung mga maapektuhan, no? Halimbawa, ikaw, may 10,000 ka na tag 1,000, punta ka sa bangko, papalitan ng tag 500 o papalitan ng bagong 1,000, di ba? O, hindi wala na yung luma o yung mga ginawa nung 2020 hanggang 2025. O papalitan ng tag 100, no? Ang dami nun. Yun yata ang ibig sabihin dito ni Robin, no? Madidetect. Ngayon, kung ikaw ay nagtago ng 10 billion tapos daga-daga mo yung 10 billion papuntang bangko, malalaman nila kaagad na ikaw nga. At saan mo nakuha yan, di ba? Well, yung iba, iniisip, tanga-tanga si Robin, bobo, walang kwenta. Pero kung iisipin natin, may punto din, no? May punto. Yun nga lang, maapektuhan talaga yung mga iba na may hawak na iba pang mga tagwa 1,000, no? Maapektuhan talaga yun. So, ayan. Talaga utak talangka ito. Dami nangangailangan sa mga may sakit na malaki tulong yan. Hindi ba? Ang ibig bang sabihin dyan, ipapapalit mo yan kung ma-demonetize, ipapapalit mo sa bangko, di ba? Mapapalitan. Kaya hindi masasayang yung mga pera ninyong tag 1,000. Ang purpose lang talaga ni Robin dito, baka gusto niyang malaman na kung sino nga may hawak ng mga bilyones at ipapapalit sa bangko, matitrace sila or madidetect kung ano. Ewan ko bakit naisip to ni Robin, no? Ano sa palagay nyo guys? Tama ba tong ni Robin? Itong plano niya? Na Comment down below sa video natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe nang lagi kayong updated sa masusunod pa nating mga video.